Sa iba pang balita, sa kabila ng pagtaas ng banta sa seguridad kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, iginiit ng hepe ng pulisya na walang magbabago sa kanyang security. Ang detalye niyan alamin natin mula kay Waywaya Macalma live. Hindi nagbago ng seguridad si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito'y sa kabila ng padami ng mga natatanggap nilang banta sa buhay, maging si Presidente Rodrigo Duterte. Dahil na din ito sa kanilang kampanya laban sa illegal na droga. Dahil maging ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at ISIS o Islamic State of Syria ay isa na sa mga natatanggap na banta mula sa grupong ito ay nakakatanggap na sila ng mga banta sa buhay ayon nga sa huling intelligence report ni General De La Rosa. Ayon kay PNP spokesperson, Police Senior Superintendent Jonard Carlos, hindi nagdagdag ng security si General De La Rosa at sa ngayon ay pareho pa din ang mga security aid ng opisyal na naman niyang nakasama sa kanyang mga daily activities. Dahil rito ay buo kasi ang tiwala ni De La Rosa sa kanyang mga security aid na kayang-kaya siyang protektahan. Ito'y bukod pa sa ang opisyal ay sharpshooter. Giit ni De La Rosa na mataas ang kwalifikasyon ng kanyang mga security. Katunayan, ang ilan sa mga ito ay mga dating SAF trooper na dumadaan sa matitinding training. Anya bilang isang SAF trooper ay 10 karaniwang katumbas ng bawat isa sa kanila. Sa ngayon ay hindi masabi ni Carlos kung kailang natanggap ang banta mula sa BIFF at ISIS. Kanya munang babasahin ang naturang report kung gaano nga kataas ang banta ng grupo sa kanya. Samantala, nirecall na ng Police Security Group o PSPG ang 6 nilang security personnel sa mga local executive na pinangalanan ni Presidente Duterte na sangkot umano sa illegal na droga. Sila ngayon ay pinapaimbestigahan na ng PSPG. Ayon kay PSPG Director, Police Senior Superintendent Rene Aspera, nasa Campo Crame na ang 6 na pulis na dumating naman sa kanilang opisina kahapon. At anya ay sila ngayon ay sumasailalim na sa investigasyon. Oras nang malaman nila na may alam ang mga ito sa kanilang transaksyon o sa illegal na droga ay tiyak na matatapos na ang kanilang career bilang isang pulis. Kasama sa tinanggalan ng tig-2 police security personnel ay sina Dasmariñas Cavite, MTC Judge Lorenda Mupas, Pangasinan Congressman Jesus Celeste at Mayor Reynaldo Parohinog ng Ozamis City. Habang disarmahan na ang ilang pulis na nag-report sa kanilang mga mother unit na pinangalanan din ni Presidente Duterte. Oras naman na hindi makapag-report kaagad ang mga pulis sa loob ng 11 araw ay tiyak ay nasa awol na ang mga ito. At sa 78 pulis sa binanggit ng Pangulo ay 43 pa lamang ang nakakapag-report sa kanila at sumailalim na rin sila sa drug test. So far, Audrey, 30 LGUs pa rin ang nakukuhaanan ng CIDG ng kanilang judicial affidavit dahil kasi ang sistema rito ay kailangan muna nilang mag-report kay PNP Chief Ronald De La Rosa bago sila magbigay ng judicial affidavit sa CIDG. At kahapon nga may 5 LGUs o Local Chief Executive ang dumating sa CIDG, ngunit hindi muna sila kinuhaan ng kanilang judicial affidavit. Ito'y sa kabila na meron din silang mga abogadong kasama. At para sa PTV News, ako si Waywaya Macalma. Maraming salamat, Waywaya Macalma. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.